Sa bawat sulok ng ating kanto, may mga kwentong hindi na isusulat sa libro, pero nakaukit sa ating mga puso. Mga kwentong kung minsan ay nahihiya tayong ibulong, pero sumisigaw sa loob natin. Magandang gabi. Ako ang inyong kuya, ang inyong tagapakinig, at ang inyong boses sa dilim. Ako si Kuya Tuts, at welcome sa ating unang gabi dito sa Kwentong Kanto. Dito, hindi tayo kailangan maging formal. Dito, ang bawat liham ay parang kwentuhan lang sa tapat ng sari-sari store habang lumalamig ang gabi. Sa ating unang episode, may isang liham na dumating sa ating kanto na siguradong magpapangiti sa inyo, na magdadala sa atin pabalik sa taong 2008. Isang simpleng ballpen, isang koridor sa high school, at isang pag-ibig na nagsimula sa paghihiram ng gamit. Mula kay Ras, pakinggan natin ang unang kwento sa ating kanto. Kuya Tuts, kung titingnan mo ako ngayon, sasabihin mong isa lang akong ordinaryong tao na nagmamadali sa trabaho. Pero kapag sumasapit ang ganitong oras, bumabalik ako sa pagiging isang 16-year-old na payat, mahiyain, at laging kulang sa gamit sa eskwelahan. Taong 2008, third year high school, math class. Terror ang teacher, tahimik ang lahat. At doon ako laging kamalas-malas. Nakalimutan ko ang ballpen ko. Hindi ako makahiram sa mga tropa ko sa likod kasi baka mapagalitan kami. Pero ang katabi ko, si Clara. Siya yung tipo ng babae na hindi mo basta-bastang kakausapin. Matalino, laging maayos ang uniform, at parang may sariling mundo. Sa sobrang kaba ko, kinalabit ko siya. Pwedeng pahiram ng ballpen? Lumingon siya, walang kibo. Pero iniabot niya sa akin ang isang itim na HBW na ballpen. Kuya Toots, nung mahawakan ko yung ballpen, parang may kuryente. Hindi ko alam kung dahil ba sa math o dahil sa kanya. Pero doon nagsimula ang laro ko. Hindi ko binalik ang ballpen na yun pagkatapos ng klase. Sinadya ko, kasi yun lang ang tanging rason ko para kausapin ko siya kinabukasan. At kinabukasan, imbes na ibalik ko, ang sabi ko na lang, nawala ko. Bibili na lang ako ng bago para sa'yo. Ngumiti na lang siya. Isang ngiting hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Naging routine namin yun. Araw-araw, may hinihiram ako. Papel, eraser, ruler, hanggang sa dumating ang point na hindi nagamit ang hinihiram ko, kundi ang oras niya. Tuwing hapon, hinihintay ko siya sa gate. Kunwari ay nagbabasa ako ng libro, pero ang totoo, hinihintay ko lang siyang lumabas para masabayan ko siya maglakad pa uwi. Pero Kuya Toots, hindi naging madali ang lahat. Sumapit ang JS Prom. Bala ko sanang umamin. Gumawa ko ng mixtape sa isang lumang cassette tape. Isang linggo kong pinagpuyatan yon. Tinitiyak na bawat kanta ay tumatama sa nararamdaman ko. Pero bago ko pa mabigay, nakita ko siyang may kausap na iba sa koridor. Isang varsity player. Matangkad, gwapo, at syempre, may sariling ballpen. Hindi nang hihiram. Doon ako pinanghinaan ng loob. Sino ba naman ako? Isang payat na estudyante na laging nangihiram ng gamit. Itinago ko yung mixtape sa bag ko. Umuwi ako nang hindi man lang siya nayayayang sumayaw. Halos isang buwan kaming hindi nag-usap. Pinangunahan ako ng selos at takot. Akala ko, hanggang doon na lang kami. Hanggang sa dumating ang graduation day. Akala ko, doon na matatapos ang kwento namin. Pero bago kami umakyat sa stage, nilapitan niya ako. May iniabot siyang maliit na box. Sabi niya, Ras, baka makalimutan mo uli ito sa college. Pagbukas ko, Kuya Toots, isang mamahaling ballpen na may nakaukit na pangalan ko.
At sa loob ng box, may maliit na papel na nagsasabing, hindi mo naman kailangan manghiram para mapansin kita. Matagal na kitang tinitingnan. Doon ko na-realize, Kuya Toots, na sa bawat paghiram ko ng ballpen, hinihiram ko rin pala ang pagkakataong maging masaya. Fast forward ngayon, 16 na taon na ang nakalipas. Yung babaeng nagpahiram sa akin ng ballpen, siya na ang nag-aalaga ng mga anak ko ngayon. At yung ballpen na binigay niya sa akin nung graduation, nakatago pa rin sa drawer ko. Bilang paalala na minsan, ang tadhana ay nagsisimula sa simpleng pabor. Lubos na gumagalang, Ras. Hanep ka, Ras. Pinakaba mo ko doon sa varsity player. Akala ko yun ang ending ng kanto story mo eh. Pero mga kakanto, narinig nyo yun? Minsan kasi masyado tayong nakatutok sa kung ano ang wala sa atin. Akala ni Ras, kailangan niyang maging perpekto para mapansin ni Clara. Pero ang totoo, ang kailangan lang pala ay maging totoo. Sa ating mga kasama ngayon sa kanto, ilan sa inyo ang may Clara sa buhay nyo? Yung taong gusto nyong kausapin pero nahihiya kayo. Kaya gumawa kayo ng rason. Yung manghihiram kayo ng lighter, manghihiram kayo ng barya, manghihiram ka ng kung ano-ano para lang magkaroon ng dahilan na magkausap kayo. Huwag nyo nang hintayin ang graduation. Huwag nyo nang hintayin na may ibang lumapit sa koridor. Kung may nararamdaman ka, sabihin mo na. Dahil ang tadhana, hindi yan parang ballpen na pwede mong hiramin sa iba. Ikaw ang dapat humahawak ng panulat para isulat ang sarili mong kwento. Ras, maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Napakagandang simula ito para sa ating unang gabi. At sa inyong lahat na naging saksi ng kwento nila Ras at Clara, anong kwentong kanto nyo? Ipadala nyo ang kwentong kanto nyo. At para maibahagi naman natin sa iba. Ako ang inyong Kuya Toots, magandang gabi. At ito ang Kwentong Kanto.